Magandang gabi mga kapatid. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 17, Talataan 5 hanggang 10. Ito ay ang patungkol sa pananampalataya at katapatan sa tungkulin. Ating pong pakinggan ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin man ninyo sa kanya, halika at na makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ko ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ko habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tignan po natin ang konteksto ng kasulatan. Ang Ebanghelyo ng San Lucas ay madalas na tumutuon sa dalawang mahalagang tema, pananampalataya at paglilingkod. Sa ating nabasang Ebanghelyo, tinatalakay ni Jesus ang tungkol sa pananampalataya na kailangan ng kanyang mga alagad at ang wastong disposisyon sa paglilingkod. Ang mga disipulo na araw-araw nakakasaksi na may hirap na hamon ng pagtugon sa tawag ni Jesus ay humiling, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Isa itong panalangin na nagpapakita ng kanilang pagkilala na hindi sapat ang sariling kakayahan. Kailangan nila ng biyaya ng Diyos upang maging tapat na alagad. Atin pong suriin ang teksto. Una, patungkol sa pananampalataya. Ang butil na mustasa ay isang maliit na binhi, halos hindi nakikita. Ngunit sa tamang pagtatanim at pag-aalaga, ito ay nagiging isang malaking punong kahoy. Sa parehong paraan, kahit ang maliit na pananampalataya, kung tunay at nakaugat sa Diyos, ay nagdudulot ng malaking pagbabago at himala. Ano po ang kapangyarihang pinapahiwatig dito? Tulad ng sinabing, mabunot ka at matanim sa dagat. Hindi ito literal na pagsira ng kalikasan, kundi isang simbolo ng kapangyarihang taglay ng pananampalataya upang malampasan ang tila imposibleng sitwasyon. Ukol naman sa paglilingkod. Gumamit si Jesus ng halimbawa ng alipin na inaasahang gagawin ang kanyang tungkulin. Sa kulturang Hudyo noong panahong iyon, natural na ang isang alipin ay hindi inaasahang makatatanggap ng pasasalamat sa pagtupad ng kanyang tungkulin, sapagkat iyon ang kanyang papel. Dito, binibigyang diin ni Jesus na ang mga alagad ay dapat maglingkod hindi para sa sariling kapakinabangan o papuri, kundi bilang tugon sa pagkatawag ng Diyos. Ang pahayag na kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin, ay isang pahayag ng kababaang loob. Hindi ito pagbabaliwala sa sarili, kundi pagkilala na ang lahat ng kabutihang ating nagagawa ay dahil sa biyaya ng Diyos. At sa ating theological at pastoral na pagninilay,
Tungkol sa pananampalataya, hindi sukat o dami ng pananampalataya ang mahalaga, kundi ang tunay na pagtitiwala sa Diyos. Ang pananampalatayang maliit ngunit totoo ay maaaring maging daan ng malalaking pagbabago sa buhay natin. Sapat na ang isang taos-pusong panalangin, isang simpleng tiwala, at isang tapat na pagsunod upang gumalaw ang Diyos. Tungkol sa paglilingkod. Ang paglilingkod ay hindi transaksyon. Hindi tayo naglilingkod para makuha ang papuri ng iba, kundi dahil ito ang likas na bunga ng ating pananampalataya. Ang ating pag-aalay ng oras, lakas at talento sa pamilya, simbahan at kapwa ay isang tanda ng ating pagiging alagad. At kung titingnan sa ating panahon, sa isang lipunang naghahanap ng maraming likes, recognition, at instant na gantimpala, ito po'y paalala na ang tunay na pananampalataya at paglilingkod ay tahimik, mapagkumbaba, at nakaugat sa Diyos. Ang kababaang loob ay hindi pagbabaliwala sa sarili, kundi pagkilala na lahat ng ating nagagawa ay biyaya ng Diyos at hindi lamang bunga ng sariling galing. Ang buod ng pag-aaral. Ang Ebanghelyo ni San Lucas ay nagtuturo ng dalawang bagay. Una, kahit maliit na pananampalataya, basta totoo, ay makapangyarihan. Pangalawa, ang tunay na paglilingkod ay mapagpakumbaba, hindi naghahanap ng gantimpala o papuri, kundi tapat na tumutupad sa tungkulin sa Diyos. Tayo po'y mamili sa mga tanong sa refleksyon para sa ating pagbabahaginan. Patungkol sa pananampalataya. Saang bahagi ng aking buhay nararamdaman ko na maliit lamang ang aking pananampalataya? Ano ang mga sitwasyong tila imposibleng malampasan at paano ko may pagkakatiwala ang mga ito sa Diyos? Paano ko pinaunlad ang maliliit na butil na mustasa ng pananampalatayang nasa akin? At patungkol naman sa paglilingkod, kapag ako ba'y naglilingkod sa pamilya, simbahan o kapwa, hinahanap ko ba ang papuri at pasasalamat ng iba o ginagawa ko bilang tugon sa Diyos? May pagkakataon bang nakaramdam ako ng pagkadismaya dahil hindi ako napasalamatan? Paano ko tinuturuan ang aking sarili na maglingkod ng may kababaang loob tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo? Ano ang tinuturo sa akin ni Jesus tungkol sa pagiging aliping tapat sa aking misyon bilang isang Kristiyano? Marami pong salamat at magandang gabi, at naway patuloy tayong pagpalain ng ating Poong lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya.